Magandang hapon. Bali po sir, si Arjem Ibrahim po ay hindi na po siya nagsusuporta sa anak po namin simula po nung umalis po ako doon sa Palawan, mga nakaraang buwan po. Tapos, yung babae naman po, ano po siya, post pa rin po siya ng post. Tapos, yung mga post niya po sa Facebook is hindi naman po siya maganda. Ano ba Bali, yan? Ang dating ka-boyfriend mo ba? nag-live-in po kami, sir, dati po. Bali, nung time po na nagsama po kami, na mga 3 buwan na po kami nun, nalaman ko po na si Arjem po ay, meron po siyang nakasama sa inuman. Mm. Ito po yung babae. Tapos, din nalaman ko po na may nangyari sa kanila. Tapos, umamin din naman po sa akin yung lalaki. Tapos, syempre, parang tinanggap ko po yun kasi mahal ko naman po siya. Then, ano po, ang nangyari po kasi nun, yung babae po, nagreklamo po doon sa lula po nung Mismo ng ng babae? Opo. Then, ano po, yung nangyari po nun, nagka-anuhan din po sila sa DSWD. Nung sa kainuman niya, may nabuntis po ba to si Arjem na ibang babae? Hindi naman po siya nabuntis, pero nagalaw niya po ganun. Pinilit ba siya magpakasal o ano? Opo, ganun po yung Kaya nangyari. naging kasal sila. Kailan lang sila kinasal, ma'am? Ano po, nitong ano lang po, January 2024 po. Nung nangyari yon, hindi na kayo ni Arjem. So, probuntis ka na nun. Opo, ano po, bali, naghiwalay po kasi kami noon nung November ng 2023, sir. Kailan po napanganak po yung anak ninyo, ma'am? Nitong lang po, April 2024 po. Bali, April kinasal po sila 2020. nung January ng 2024 po. Nung naghiwalay kayo, mga ilang buwan pregnant ka na nun. Opo, Oo. 7 po. Kasalan siya sa iba na babae, and then, pero inamin naman ni Arjem at saka inangkin yung anak niya sa inyo. Opo. Pagka kami naman po yung magkaharap, umaamin po siya. Then pag yung nagkaharapan po kasi kami noon sa barangay, sir, Mm. yung parang hindi niya na aminin ba na na anak niya. Pero kapag kami lang, inaamin niya naman. Sa mga birth certificate ng bata or sa mga medical records nung pinanganak sa hospital, andun ba siya sa signatory? Sa po, bali po sa bahay lang po kasi ako noon nanganak. Tapos pumunta po sila doon kasama po yung mama Okay. niya sa kanila. Regarding po, ma'am, sa nireklamo ninyo, yung sa may petition sa support, di ba? Opo. So, dati po ba nagbibigay ito siya ng suporta si Arjem? Bali, umabot po kasi kami nun, sir, sa barangay nga po. Tapos nung una naman po, nagsusuporta din po siya. Kunyari nga, yung buwan kompleto, sunod na buwan. Magkano po binibigay niya? Hindi po siya pera. Bali, yung mga... Mga sustenance gatas, mga diaper, ganyan. Opo, ganun po. Nung sa barangay ka mo ba, ma'am, may kasunduan kayo niyan? Meron din po. Nga, like, andun mismo sa barangay nangyari, nga nag-agree po si Arjem nga magbigay suporta. Meron. Opo, meron. So, may copy ka nun ng inyong kasunduan. Doon po sa barangay, meron po kaming copy po. Tapos, na-endorse po kasi kami sa Then, yung mga papel po namin nun, nandoon na po sa may MSWD. Okay. Tapos nitong mga nakaraan buwan po kasi, pinabago ko po yung namin, yung kasunduan po namin, yung mga bagong kailangan po ng baby. Yung hawak ko lang po ngayon, yung pangalawang lang po namin. Pero yung importante yung kasunduan, may copy kayo nun. Pati may copy din yung MSWD. Meron po. Nga nakalagay doon nga si Arjem ay magbibigay suporta. Meron din po, sir. Okay. So, kailan yung last niyang binigay sa inyong suporta, ma'am? Mga 3 months ago na po. Mga August? Apo, ganun. Yun yung last. Apo. After that, wala siyang binibigay. Meron po, pero pailan-ilan lang po, sir. Ang ano po ba nakalagay muna sa kasunduan ninyong ibibigay niya? So, gatas. Apo, Diap- gatas po. So, walang diaper. monetary. Walang pera. Wala pong pera. So, ang sinasabi mong paunti-unti bigay niya is like nga, sinasabi niya bibigay ng diaper, gatas, iba, hindi na nabigay. Minsan diaper lang, walang gatas, ganyan. Ano po, may gatas po, pero ilang peraso lang, tapos yung diaper, ganun. Hindi po siya kompleto, sir. Sa ngayon pa, isang barangay lang kayo nakatira? Opo. So, ano ba, nagbibisita-bisita lang siya sa anak ninyo? Hindi po siya kasi pinapayagan ng asawa niya. Then, Muslim po ba to siya, ma'am? opo, Muslim. So, kinasal sila through Islamic rites? Opo, nung una. Pero ngayon po, okay naman po sila. Meron na po sila, marriage contract po. May birth certificate na po ba yung bata ngayon? Opo, meron na po. And nakalagay po ba yung tatay na pangalan? Opo, pa-apelido niya rin po. Kasi under po sa batas natin sa family code,
para po maging obligado po ang isang tatay nga sustentuhan po yung illegitimate na child niya kasi hindi ang kasal is kailangan may proof of filiation which is paternity. Eh kung sa birth certificate ng anak ninyo, andun pangalan ni Arjem and ginagamit pa yung apelido niya, ni-recognize niya, pumirma siya doon. Opo. Definitely, ma'am, we can seek support galing po kay Arjem para sustentuhan po ang inyong anak. Kasi ayon po sa ating family code, it's mandatory and obligasyon ng bawat magulang, tatay at nanay na bigyan po suporta talaga yung anak para po sa child development, education, at saka kung ano po yung mga primary fundamental sa kailangan ng anak. Ngayon po ba, ma'am, may trabaho kayo? Ako po kasi, sir, paalis po kasi ako. OFW? Opo. Sir Arjem, magandang hapon. Nagbibigay ka po ba, sir, suporta sa inyong anak dalawa? Yes po, nagbibigay po ako dyan, buwan-buwan po. Kasi po yung sinasabi dito, sir, nga yung last ninyong binigay daw nung August pa, yung mga recently daw, hindi ka nang bibigay at kulang. By the way, sir, may trabaho ka po ba? Yes po. Bali po, ang huling bigay ko po sa kanya ay October. Ano po, sir, yung trabaho ninyo, sir? Personal collection po. Nakaraang buwan, nung nandyan pa ako, nagpatawag kasi ako nun sa DSWD, tapos hindi ka naman pumunta. Para nga mapag-usapan natin yung tungkol doon sa kasi yung bata naman lumalaki. Kailangan natin baguhin yung mga kailangan niya. Tapos, hindi ka naman nun umattend. Ilang beses yung nagpatawag doon sa DSWD. Tapos nakaraan, siguro kasi nalaman nyo na wala nang mag-aasikaso dyan, mangungulit sa inyo. Nakadepende lang sa inyo kung kailan nyo gustong bigyan yung bata. Ito, sir, may agreement kayo dito ni Ma'am Jocelyn. Nga, ito yung mga hiningi niya. Actually nga, sir, medyo mababa nga to sa what is actually nga required talaga under sa batas eh. Kasi sa batas usually, sir, it's 50%, sir, ng kinikita mo, yun yung value dapat ibigay mo. So, mabait nga to si Ma'am Jocelyn, hiningi lang sa inyo, gatas, tapos yung mga kung anong pangailangan ng bata. I mean, dapat nga mas kailangan ng infant formula to kasi ito yung mga development stage ng bata. So, importanteng nutrients. October po, sir, nakapagbigay po ako dyan, sir. Wala po akong dyan, sir. Wala po akong dinabigay po. Ngayong November na lang po. Ito na mag-agree kayo, ma'am, na in monetary value, mga magkano po ba, ma'am, yung monthly nga kailangan ng bata nga sa total yan, siyempre hati kayo. Hingan ko siya ng 4,000, okay na ba sa inyo? Or Opo, pero 3,500. 3,500. Oh, sir, napakabait po ni Ma'am Jocelyn. 3,500 lang po yung hiningi niya sa inyo monthly. Ganito na, sir. Para hindi na po mahirapan, sir, mag-compute. Kasi kung sabihin mo, bibigay ka gatas, diaper, mahirap ay i-monetize natin, sir. Pera na lang, sir, ibibigay mo dito kay Ma'am Jocelyn. 3,500 monthly, okay? So, starting ngayon, Opo. onwards, no? Ibigay mo, sir, 3,500. Okay po ba sa inyo yan? Sir, kulang po yung sir eh. Ay, sir, nako. Sir, naggawa-gawa ka ng anak tapos hindi mo kakaya magpalaki ng anak, di ba? So, 3,500, sir, mababa na nga yan eh. Sinasahod mo nga almost 12. Sabi mo may kaltas, 10,000. 3,500, sir, hindi nga, sir, 50% ng sahod mo, di ba? So, 3,500 siya nga sustento para, sir, sa anak. Sir, masyado nang mababa yan. Pili ka lang naman, Sir Sir, may Arjem. anak rin po ako, sir. May anak din po ako, sir, na Ay, sir, hindi namin problema, sir, kung nanganak ka sa iba. Kasi binuntis mo dito si Ma'am Jocelyn, may anak kayo dito. Kung nanganak ka pa sa iba, problema mo yan. Sana kinontrol mo. Di ba, sarili mo kung hindi mo pala kaya magpalaki ng pamilya, di ba? Sige po, sige po. Sige po. Mamili ka na lang. 3,500, bayad mo to, buwan-buwan. Or, kakasuhan ka, petition for support, tapos kung ano pang pwede makasayo, baka ibabawsi ka pa, sir. Kasi kung hindi ka magbigay sustento, that's a violation against the woman and her children. Why? Because you are preventing the child for economic support. No? That's a ground for vowsy. Mamili ka lang, sir. Bibigay ka 3,500 or may kaso ka, makulong ka pa. 'Di ba? So, kung ako sa'yo, 3,500 is okay. Okay ba sa inyo yan, Sir Arjem? Sige po, sige po. Coordinate po yung team ng ni Senator Raffy Tulfo. Nga punta po tayo sa inyong barangay dyan kay reduce into writing yan, 3,500, ma'am. Ma'am, pag hindi binigay yung 3,500, ma'am, sa monthly, ma'am, ikakaso natin yan, ma'am. Petition sige for support sa korte. And regarding po dito sa nireklamo mo, ito ba si Sofia Ibrahim? Opo, yung Ano asawa po niya yung pinanggagaway sa inyo, ma'am? Kasi nung simula pa po nung buntis ako, kahit nung hindi pa ako buntis,
usapan na sila ng magulang no ano na nagkasundo na sila na ganito na sila nagpapakasal. Persisiraan ka ba niya ma'am sa social Opo. media? Opo. Ano, may mga pananalita siyang masakit? May mga pinost po siya kagaya po ng mga pukpuk, mga Ganon? ganon. Opo. Ang sa Facebook yung pinost. Opo, meron po nun. Kaso yung, Pinangalanan ka? opo, naka-mention po yung ano ko nun. Tapos yung mga masasakit na salita, sir. Okay. Pag sinabi, mga naka-mention ka mismo, kasi yung elements po ng cyber libel, no, is, ang tao is identified, in-identify ka. May imputation of a crime. So, pag sinabihan mo yung tao na pukpuk mga ganyan, Nagandi. malandi, ano yan, sinisira mo yung pagkatao niya. So, it's a crime. So, once na-identify siya, no, ginamit po ang social media, cyber libel. Naku, Ma'am Sofia, mabigat to yung kaso mo. Sir Arjem, no, pakisabi na lang po sa wife ninyo na pati siya po makasuhan. Kung hindi pa pipigilan yan, sir, yung paninira ya dito kay Ma'am Jocelyn, talaga, sir, makasuhan siya, baka maghimas, rehas pa siya. Kasi po kaya po nagagawa siguro ng asawa ko yun. Kasi po yung mga nakaraan, binugbog rin po kasi nila yan yung asawa ko. Dalawa sila magkapatid, dalawa sila mag-ate. Binugbog nila yung asawa ko. Ano po, Akala mo yung walang Wait lang, ano wait talaga, lang. sir. Binugbog nila, sir. Dinarangan nila kaming dalawa. Ano po yan, sir? Nakunan pa po yung asawa ko nun, sir. Tapos binugbog po nilang dalawang magkapatid. ang kapal ng mukha nyo. Hindi Binugbog mo alam po yung nila yun, pinagagawa sir. ng Tapos asawa yun, mo. ngayon, Wow ha. kaya sila Habang nagkakaroon magkasama ng kayo, ganyan ano, issue, sir. chinachat niya ako na Sana ganito, po, ganon. ganyan rin po kami. Eh, Kasi samantalang hindi lang po- magkasama hindi na lang kayo. po Si Wow. yung asawa ko dito yung may Tapos kasalanan. nagkataon Siya rin po may kasi kasalanan noon, dito sir, yan, na nung gabi po Binugbog. kasi na yun, nag-chat yung magkasama rin po sila sa PC. Nag-chat yung babae na ganito, ganon. O, anong Saka, sir, pakiramdam bata mo? po yung Nakasama ko pinag-uusapan yung, dito, sir, hindi po yung kasama yung ano, sir. kinakabaliwan mo, kinakabaliwan Yung ko daw, buhay sir. mo. Dati siguro. Actually, Sir Arjem, dalawa kasi Wow. nilapit dito ni Ma'am Jocelyn sa amin. Una is yung sa'yo regarding po sa suporta para sa anak. Pangalawa, nireklamo yung asawa mo nga sinisiraan siya. Ngayon po, Sir Arjem, kung sinasabi mo nga binugbog siya ng kapatid ni Ma'am Jocelyn, pwede naman kayo, sir, mag-file ng sarili ninyong charges laban po dito sa kay Ma'am Jocelyn. Pero, masabi namin, si Ma'am Jocelyn ngayon, meron din siyang ang ebidensya po laban sa inyo. Ang Chairwoman Blandina, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ang sasamahan po namin ito si Ma'am Jocelyn, dyan po sa inyong tanggapan sa Barangay Alfonso 13. Ang papatawag na lang po natin, ma'am, ito si Sir Arjem Ibrahim, no? Regarding po to, ma'am, sa support nga dapat ibibigay niya sa kanilang anak. So, 3,500 daw, ma'am, yung agreed nila monthly nga ibibigay na suporta ni Sir Arjem. So, dyan na lang po sa inyong barangay para po ma-reduce into writing yung kasunduan para maging binding po, ma'am. Yes po, sir. Sige po. Narinig ko po lahat ng usapan, sir. Yes po, ma'am. Thank you very much for that. Ang Kap Blandina Aborot, ang mag-coordinate lang po yung team namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Kap. Ang gusto ko kasi mangyari, hindi po kasi yung ibibigay ko sa sa bata, yung iabot sa bata. Pinag-usapan natin nga i-reduce nga itong monetary value, meaning, sir, cash or Gcash mo man, fund transfer, basta naka-monetize, sir. Kasi mahirap pa kasi, sir, kung mga individual pa siyang item na diaper, gatas, bla bla bla. 3,500, sir, tapos ibigay mo dito sa kay Ma'am Jocelyn, siya na bala kung paano paano i-budget yan para sa gatas, sa lahat ng Ganun mga na po sustenance. yung So pag ito talaga hindi niya pa mabigay, mas malaki pa yung pananagutan niya pag korte ng karap niya. Kaya hindi na natin urgent pabutin pa sa korte kung ako sa'yo para din po sa inyong kapakanan ng inyong pamilya. Kesa makulong ka pa, di ba? Ang kita-kita na lang po sa may barangay dyan, mag-coordinate po sa inyo si Kap Blandina Aborot, kasama po yung mga team din ni Sen Rafi, and we will reduce that into writing ang 3,500 po na agreement in cash. Okay?